ita sa talk 8. Naana ta Yes. sa talk 8 mga sisters no nya kanang murag bag-o pa man lang to nga nagsugod ta nya karon na human na data. Last day karon sa ato ang second module. So next week magsugod na mo sa inyong fourth module. Upat na lang ka talks dayon atong paabuton mga sisters. Diba? Exciting no mga sisters no? So, karon hapuna ang atong istoryahan is life in the Holy Spirit, no? Unsa man ang atong kinabuhi nga naa ang Espiritu Santo. I-introduce nato karon ang usa ka pamaagi no sa Christian life nga puno sa Espiritu Santo, madasigon, no? It's a new kind of life, no? A new kind of Christian life. Atong i-introduce karon kay aron next week ready na ta, no? Sa ato ang life in the Spirit. Meaning nga atong usbon no ang ato ang kinabuhi isip usa ka Kristiyano. Kay kasagaran karon sa mga Kristiyano mura og kanang routine lang bitaw. Nakasimba na ko. Pero inig-uli na to, wa di ta kay numdum unsa man itong giwali sa pari. Unsa man to'y reading ganina. So murag ato na lang buhaton isip usa ka obligasyon nga kinahanglan gyud ko mo simba basta Domingo. Ang uban kinahanglan gyud ko mo adto sa Santo Niño inig ka Biyernes, no? Usay magrosaryo ta, wa na gay ta kahibaw, no? Ragasugod pa ta sa I believe in God, unya, wa lang na to hibaw, wa na ta kahibaw, na to na ta sa Hail Holy Queen, no? So, ingon ana, no, nga, gitawag na siya og lifeless, bitong murag way kinabuhi, no? Murag Kristiyano lang ta, kay naingon ta nga, buutan man ko, manghatag man ko, may mangayo na ko, manghatag man ko, pero naa pa di ay mga sisters, lain nga klase no sa pagka-Kristiyano kanang madasigon nga pagka-Kristiyano. Parehas kini atong gipakita sa mga early Christians no katong pagkamatay ni Jesus na amatoy 12 apostles no nya napun-an ni Saint Paul. So sila 13 kabuok, grabe nila ka madasigon, grabe nila ka enthusiastic to the point nga 13 ra ni sila kabuok pero na spread gyud nila ang Christianity no all throughout the known world sa karaan no the whole Roman Empire ila gyud nang na libot tanan. So kani atong pagka-Kristiyano karon tungod sad ni nga wala mahadlok ang katong 13 ka apostolis. Kay kung hadlok pa to sila wa gyud tay kuan karon, wa gyud tay Christianity karon, di ba? So unsa may nakapadasig nila, unsa may nakapaisog nila, unsa may nakapa excited nila nga maghisgot bahin sa Ginoo. Kani ang gipadala ni Jesus Christ nga gitawag og ato ang tabang no atong advocate, atong helper who is the Holy Spirit. So mao ni atong i-introduce karong hapuna mga sisters no, pero ato ni siyang palahuman next week sa atong talk 9. Murag introduction ning ako karon no para lang mas makasabot ta sa talk nato next week. So katong kadasig atong early Christians no katong 13 sila kabuok ya nag-anam sila kadaghan unya nganong nag-anam sila kadaghan kay katong nakakita sa kadasig aning 13 ka apostolis nadasig og apil no ang katong mga disipulo, gitawag na natog mga disipulo, they are so active, they are so enthusiastic, no? They are so driven, no? Gusto gyud sila nga na sila mabuhat, no? Nga nahimo sila usa ka dynamic nga movement, no? Dynamic meaning alive. Alive sila, strong band. And so og naay uban makakita ma-attract sa ila mo bitaw na ningon they will know that we are Christians no by our love kay grabe kayo ang ilahang community life no ang uban nga magtan-aw makaingon gyud nga unsa man ang inyong kalihukan mo apil ko din habi ingon ana sila ka attractive nga mauna nga naka
sangyaw gid sila, no, nakaspread gid sila sa ilahang good news of salvation, no, napahibaw nila sa tanan nga si Jesus Christ is our Savior, that He died for us. Attractive. Pero manggod, karong panahon na, attractive pa ba ta mga sisters? Kung maghisgot ka ta Ginoo, napakahay maminaw nato, napakahay motuo nato, mao na karon mga sisters ang ato ang tan-awon bitaw nga unsa kinahanglan ako bag-uhon sa akong kaugalingon kay aron ko mahimo og usa ka Kristiyano nga madasigon, usa ka Kristiyano nga attractive, no, makasangyaw bitaw nga mutuo sa ako, mosunod ug unsay akong gibuhat nga makakita ang uban nga nindot lagi na hangge ko ano, so musunod kuno ko yun ana, no, nga aron nga makadala pa ta og more Christians, no. So atong panahon sa mga early Christians, dili to nila mabuhat kung sila ra, no, na may Pentecost. So ni kunsad ang Espiritu Santo sila kay ni promise ang Ginoo sa ilaha, no, nga padadaan sila sa Espiritu Santo. Muna naka-experience sila og new life in the Spirit. Whereas sa una hadlok sila, karon they become fearless. Ana, no, sa una galuya-luya sila, kay galuya-luya beto sila kay ang ilang teacher namatay, no, na demoralize to sila, nahimo sila courageous, no, naisog sila, madasigon sila, yun ana, no. So kana nga klase di ay nga new life in the Holy Spirit is available to us today. So pwede day na ihatag sa Espiritu Santo sa ato karon, no, karong panahon na. Hatagan ta og bag-o nga kinabuhi, hatagan ta og bag-o nga power, hatagan ta og bag-o nga kasing-kasing, no, kay aron mas nindot na ang ato ang relationship with the Lord. Sa ang atong pag-ampo mas nindot na kaysa katong patay lang nga pag-ampo, no, nga mura og kanang nagsugod pag ka sa Our Father, wa na kakahibaw sa tunga ni diretso na kag amen. Wa gyud ta kahibaw, nilahos na din ta sa Hail Mary, nilahos ta sa Glory Be. Di ba mura bag kanang lip service na lang? Karon tanan nato bag-uhon sa Ginoo, no, sa karaan manggod ang kinabuhi represented by the heart. So mo nang niingon nga pag-uhon ang atong kasing-kasing kay mabag-o na gatong kasing-kasing, mabag-o ang atong kinabuhi, no. So dili lang power ang ihatag sa ato, dili bag-o nga kinabuhi gihatag ni Jesus sa ato. Pero mabuhat lang nato ni mga igsuon kung naa ang Espiritu Santo, no. The Holy Spirit is the one that makes this happen. Dili ang speaker. Dili ang speaker mo ingon nga bag-o na imong kinabuhi karon sister, kinahanglan magbag-o na sad ka. No, dili, no. So ang speaker magpasabot lang sa atoa, pero mahimo ning tanan pinaagi sa Holy Spirit. Angko ni nato tanan because the Holy Spirit wants us to have it, no. It is a gift. So kung madawat ni nato mga sisters, unsa may mahitabo sa akong kinabuhi, no, basig ka na ang atong question, no, nga okay, gusto ko mabago ang akong kinabuhi, mabago ang akong kasing-kasing, no, aron mas madasigon ang akong pagka-Christian life. Pero unsa may mahitabo sa ako kung na ako anang Holy Spirit? We will also have new life. We will have a new way of thinking, a new way of praying, a new dimension, no, nga murag taas na nga level, ni level up ang ato ang pagtuo sa Ginoo, ni level up ang atong kagustuhan nga moampo ta sa Ginoo, ni level up ang ato ang the way nga magki-relationship ta sa Ginoo. Dili lang daay kada Domingo, dili lang daay nga humanaman kog rosaryo, kung dili all the days of our life, at all times nga naa ang Ginoo sa ato. Pwede man di ay mga sisters, no? So mauna ang atong gustong buhaton kay aron sad nga mahimo tag dynamic, mahimo sa tag attractive sa uban. Mauna nga example,
Naiuban tingali ninyo nga natinga bitaw nga ngano manino katong nag-invite sa inyo nganong padasigon man ni siya mag-invite no nigitan-aw nimo kay di ba yata mo ko ano og sa takakita nga sa una unsa maning ako ang amiga niya karon tan-aw lahi na gyud kay siya na-attract sad ta o sige musuway kuno ko ana binga ning atong pagsuway mga sisters na abot na magyud mong top 8 mga sisters no ato pa maning kaugalingong kuan paningkamot no with the guidance of course sa Ginoo kay gitawag man ta sa Ginoo ato paning kaugalingong paningkamot mga sisters pero di ay kulang ang atong kaugalingong paningkamot ug wala na ug dili na pagbuot sa Ginoo o wala gyud mahitabo mga sisters mao na nga karon mura lang ta og ingnon nga gitawag ta sa Ginoo no kay aron mabago ang atong kinabuhi gitawag pasig mo ingon mo nga unsa pa may ibag-o sa akong kinabuhi nga buutan man gyud ko Kristiyano man ko magiluy-on man ko di man ko hakog di man ko bintahusa yes mga sisters pero ang ibag-o sa Ginoo di ay mga sisters no deeper relationship so mao ni karon gitawag ta sa Ginoo kamo mga sisters special gyud mo nga gitawag sa Ginoo ngano man pinangga mo sa Ginoo mga sisters gusto ang Ginoo nga i-level up ang inyong relationship ikaw mismo ug ang Ginoo ma-level up ang inyong bonding ma-level up ang inyong relationship no ma-level up ang inyong friendship mga sisters relationship with the Lord and this is a very special invitation mga sisters mo na nga niingon nga daghan ang gitawag pero gamay raman ang mutang sanong gamay ra di ba mga sisters so kita naabot naman kita aning top 8 sisters so gamay na lang yun nga pagdawat sa invitation sister so next week mauna na sister ang pinaka kuan gyud kay niingon na gyud ka nga yes I commit mo na siya mga sisters bag-uhon ang atong kinabuhi. Ang title sa atong talk next week, sister, no, is Receiving the Power of the Holy Spirit. So kaning karon ako lang gi-explain og unsa ni ang Holy Spirit, unsa ni nga mga gahom, kadasig, gugma nga na tagamtam tahay aning mga early Christians o kaning mga karon no kani atong mga sisters karon dinhi kay aron ato lang i-receive next week mga sisters no so that we will have a new heart, we will have a new life in the Holy Spirit. Mas madasigon ang atong pagka-Kristiyano mga sisters no. So unsa atong makuha once we receive the Holy Spirit? There will be a better union with the Lord. No dili lang sa pagsimba kada Domingo, kada Biyernes, kada Wednesday kang Mama Mary, dili lang sa pagrosaryo, pagampo sa pamatug, kung dili union with the Lord, no relationship with the Lord. Duol ang Ginoo dili to asa taas nga magampo ta ket ana no. So this one is the Lord is with us through the Holy Spirit. So union with the Lord. Yeah. Kunya mga sisters na atay new nature. Unsay pasabot sa new nature? Pag-uhon ang atong kinabuhi, sisters, no? Kung sa una maldita ta karon ma-conscious na ta sa atong kamaldita no ato lang pungan kay mag-anam na ta og kabuutan. Kung buutan ta daan sa una mga sisters karon mas conscious na ta mga sisters no nga dili lang di ay ako ang buutan kung dili kinahanglan di ay nga akong tudluan og maayo ang akong mga anak kinsay naa sa akong paligid ingon ana mga sisters there is always a transformation mga sisters no kung sa una okay ra nako nga iyon ani nga klase nga pagampo karon pwede pa di ay nga i-level up nako ang akong pagampo i-level up nako ang akong worship sa Ginoo no dili lang ay nga sige lang tagpangayo no usay ang Ginoo atong himuon og for emergency use dili di ay no kanang mura tag makigrelasyon sa Ginoo nga ato ang amahan di ba nga atong daygon ang atong amahan no atong pasalamatan ang atong amahan o unsay nabuhat niya sa ato the same way no nga
Dili lang di ay ang pagpangayo mo ay ampo, no? Ampo lang na sa Ginoo niya, nangayo ta, himuon nato og magician ang Ginoo, no? Nga, Lord, mahitabuon ta ni Lord, maunta ni Lord, hinaot-unta nga imo kung tagaan og ingon ani, ana, no? So, dili di ay, no? Daghan di ang klase sa pag-ampo, naa di ay pag-ampo nga pagpasalamat. Klase din na sa pag-ampo, mga sisters, no? Kanang magpasalamat ta, atong daygon lang ang Ginoo, dili pasalamat kung di daygon lang, mayong ka nga, kagwapo ni mo papa, oy, di ba, atong papa, atong mama, atong daygon, no? Nga, ang ayan ka na ma, di ba, mayong ta nga, sus kani akong mama, mao gyud ni pinaka-strong nga woman, no? Maluluyon ka ayo ni, ngun ana, no? May kay ta mo sulti sa kunya wa nato gisulti sa tubangan sa atong mama nga ingon ana ditong pagtan-aw sa iya. So the same way with God, no? So pwede di ay ng pag-ampo di isa nang moingon ta nga Ginoo, ikaw ang akong magbalantay. Sus Ginoo, og dili tungod nimo. Sus ikaw man gyud ang naghatag aning tanan. Ikaw man ang labing mahatagon, ikaw ang labing mangluluyon ingon ana, no? Pag-ampo na siya mga sisters. So daghang klase, no? So tagaan tag transformation nga mabag-o atong kinabuhi, mabag-o tanan, meaning mabag-o atong kinaiya, mabag-o ang atong attitude, mabag-o ang atong prayer life, mabag-o ang atong relationship with Lord, with God. So pag mabag-o ang relationship, pag mabag-o ang atong relationship with the Lord, mabag-o sad ang atong relationship sa atong mga kauban sa balay, kauban sa trabaho, mabag-o sad mga sisters. So, personal transformation. Mahimo ta og new person, new life. Unya mga sisters, mahatagan sa ta aning power to serve, no? Ang power to serve nga dili lang di ay nga kita ray maluwas. Ang power to serve is, Lord, unsa may akong buhaton aron mahimo kog maayong nga teacher para sa akong mga anak, para sa akong mga pag-umangkon, para sa akong mga ka-office mates. Lord, unsa may imong gusto? Di ba murag mahimo na ta bitong instrument sa Ginoo nga kapag bag-o na to sa atong kinabuhi, makita sa ubang tao ug unsa niya sila sad mabag-o sa ilang kinabuhi. We become instruments of the Lord to also show other people about how God loves them. So, mao na siya, no, nga mga power nga ihatag sa ato. Ano, once we say that we are renewed, no, na bag-o, mao man nga ingon nga niingon si Jesus nga, then you will be born again. Meaning, mura magkag imuhang kasing-kasing sa una natig-an na patay na, di ba? Remember I said ang sign of ang ilang i-compare sa life is the heart. So mura na gani kag robot, no? Adto na lang ka sa trabaho, alay sa balay matug ya, adto trabaho, alay sa balay matug ya, murag moingon na kag wa na koy love life, wa na koy family life, wa na koy unsa nga life. Mura na kag namatay na bitaw, no? Dili patay nga kanang anak, pero mura na ka og kanang wa ka mag-exist, no? Imong mga anak wa na kailan nimo, imong bana wa na kailan nimo, kailan na silingan sa iyon anak mga sisters ba, no? So karon makita na nila, no, nga nabag-o na ta. So everything yun mo change sa ato ang kinabuhi, no, the way we live, no, to the point nga ma-transform ta. So ang tawag ani mga sisters is we are born again, no, because nawala naman tong spirit karon ni sud ang Holy Spirit sa ato ang lawas mga sisters, so that si Jesus stays with us, so that God is in us always. We become the temple of the Holy Spirit, mga sisters, no? So mo ang atong relationship with the Lord is solid, kay naaman siya pirmi magtakuyog, no? Ang tawag anak mga sisters, born again, renewed Christian, no? Spiritual renewal. So pagbag-o, so nahimo na we are renewed Christians. Pagkabuhi na through, we are already another person because
we are already the temple of the Holy Spirit. Karon ang next na question mga sister is, how can we receive the Holy Spirit? Today, we can still receive the power of the Holy Spirit. Mga sisters, kamo mga sisters, next nato nga meeting, Talk 9, receiving the power of the Holy Spirit. So pwede yun din nato ma-receive ang Holy Spirit. Next week, ma-experience ninyo na siya, no? Receiving of the Holy Spirit. Remember, giunsa pag-receive sa mga apostolis sa Holy Spirit kaniadto? Tongues of fire. No, the Holy Spirit came upon them through tongues of fire. Sa ato mga sisters, lain-lain nga experience unya next week nato, no? Kaya for example, si Jesus ni abli man to ang langit unya na ay voice sa Ginoo ay naglupad nga dove. So the Holy Spirit is also sometimes represented by the dove, no? By loud sounds. Brrr, ano kaya abli ang langit. Pag abli sa langit ni istorya ang Ginoo, this is my beloved son. Unya, pagkahuman na adayoy pati. So daghan nga pamaagi mga sisters, no? Magaan ang atong paminaw. So but that is a manifestation that the Holy Spirit came upon us. Okay? Ato na siyang pangandaman mga sisters, no, para sa sunod nato nga meeting. Nya mo yung ka nga, asa ako maka-receive ka ako? No, trust in the Lord. Trust in the Lord. So unsaon ako aron maka-receive ko sa Holy Spirit? Trust the Lord. Because remember the Lord said, I promise to give it to you. Remember na wala ka maabot aning ato ang CLP karon kung wala ka gitawag sa Ginoo. Gitawag ta sa Ginoo mga sisters. Kamo mga sisters, gitawag sa mo sa Ginoo that you will be here in this Christian Life program. So, sa pagtawag niya sisters, lakip-an sisters ang promise nga iyang ipadala ang Holy Spirit sa inyuha mga sisters, no? So, ato lang we hope in that promise, we trust in that promise, no? Lauman nato mga sisters. Unya, ang ikaduha sisters, kinahanglan ato ng pangayoon. Kay nituo maghata, no? So kung nituo ta ani nga promise sa Ginoo nga ipadala niya ang Espiritu Santo sa atoa, then mga sisters, you ask, you pray, from today until next week nato mga sisters, mao na atong iampo. Meaning, excited unta ta ba? Karon kung hantod sa next nato nga meeting, dapat excited ta. No, Lord, unsa kay mahitabo nako ini ka next meeting mga ana, no, iampo na sisters. Pangayua sa Ginoo nga hinaot unta Lord nga imo kong giyahan ug unsay akong buhaton, kay excited na ko Lord nga makadawat aning imong promise of the Holy Spirit. Ihatag sa ako Lord, no? Pangayoon nato kay wa may nangayo nga dili hatagan. No, ni promise man ang Ginoo nga kung unsay atong pangayoon in faith, iyang ihatag. So inig-uli nato karon mga sisters, sugda na dayon nato, no, nga to ask the Lord to give us the Holy Spirit so that we will be ready to receive it next meeting mga sisters. So karon ato lang sang saysayon, no, ug unsa man gyud ining gifts of the Holy Spirit. Sa Bible naatay reading sa Isaiah 11 to 12, the gifts of the Holy Spirit, no? So, unsa ni sila? Wisdom, understanding, counsel, fear of the Lord, fortitude, knowledge, piety. So, mo na mga sisters, no? Wisdom,
para nato masabtan ang tanan, no? Makahibaw tag unsay atong buhaton, no? Kung nakasabot na to sa tanan di ay about the good news of God's salvation, about how the Lord loves me, nasabtan na din ako na to the fullest nga nakasabot na kung unsa ang gugma sa Ginoo, unsa ang iyang promise, ug unsa ang iyang pamaagi aron ma-save ta, maluwas ta. Once nasabtan na nato mga sisters, then we will have wisdom already, mga sisters, nga aron matuman ning tanan. Noon sa may akong buhaton di ay aron matuman ning tanan. That is gift from the Holy Spirit nga masabtan nato. Then fear of the Lord, na dili na ko mubuhat og something makapalayo na sad nako sa Ginoo, because I have a better relationship with the Lord right now. Unya kung makasala ko, mahilayo sa ko sa Ginoo, no? So that kind of fear of the Lord, nga dili ko mubuhat ani kay di ko ganahan nga broken ang akong relationship with the Lord. Nya fortitude kay mga sisters na ay mga temptations nga dili na gyud ko, no? Dili na gyud ko kuan ana nga temptation, no? Kay I know that the Lord loves me. Na usahay daghang mga mahitabo sa atong kinabuhi, no? Nga dili maayo, no? So for example, death in the family, sickness in the family, na ay tragedy, etc. Nya makaingon na dayon ka nga say ko ano nga di ko ano, di man ko pinangga sa Ginoo nga dili, no? Fortitude meaning ato gyud nang whatever bati nga mahitabo sa atong kinabuhi, no? Nga ato na siyang ma-tide over, no? Kay tungod kay I trust in the Lord. Yeah, tungod kay nahitabo ning tanan, then mas na enrich ang ato ang pag-ampo sa Ginoo, na enrich ang atong relationship with the Lord. Kaning tanan nga mga gifts, mga sisters, ang tawag ani mga sisters is sanctification gift. Unsay pasabot ani mga sisters, aron pagbag-o sa akong kaugalingon, ma-sanctify ko, ma-holy ko, no? So all of these gifts gihatag sa Espiritu Santo para pagtabang nga ma-transform ko, mabago ang akong kinaiya, mabago ang akong personality, mabago ang akong the way I think, the way I speak, the way I act, no? Mabago ang akong pagtuo, mabago ang akong relationship, mabago ko, ma-transform ko. Sanctification, so that I will be more and more like Christ. Sanctification. Unsa niya mga gift, sisters, sa Isaiah, pagbago sa akong kaugalingon, mga sisters. Okay? Once mabago na akong kaugalingon, I become more attractive for the Lord. No? Ang uban nga magtanaw nako, mas mo ko ano nga siya nga, unsa may nahitabuan niya nga, mas nindot lagi na siya ron, mas buutan lagi na siya ron, mas naagi lahi gid sa iyang kinaiya, makita na sa tao, mga sisters, because this is personal transformation. Ani nga mga gift, sisters, gihatag na ni sa ato sa pagbunyag nato during our baptism, pag-confirmation, giutro na sa na pag-confirmation. Ingon niya mo nga, nadawat naman ina nako atong pagbunyag nako o pagkonfirma nako. Ya, nganong modawat naman sa ko anak karon? No, ang atong pasabot ani sisters, no, nga we will experience a fuller release of the power of the Holy Spirit. No, so ang kaning ato ang gipaabot di ay is para mas kumpleto. Di ba? Sa Isaiah gifts, kuan ra man siya. Pagbag-o sa atong kaugalingon, sanctification gift. Karon mas kumpleto na tagaan na tag-gift nga aron mo gawas na, no? So I am able to build the church. Mao na siya, mga sisters, no, nga fuller, because karon gitawag ko sa Ginoo, gihimo na ko niya og witness aron ang uban mapaduol sad sa Ginoo, aron ang uban masave sad. So it becomes now a fuller release of the power of the Holy Spirit, so that the Lord will use us already for His purpose, for building of the church, aron madaghan pa gyud ang mga tao who will be able to have a better relationship with the Lord.
So this is the power for us to spread the good news, no? So mahimo ni better ang atong relationship with Jesus, parehas sa mga early Christians, parehas sa early Christians ang atong transforming power nga sa una mahadlok ta, karon na natay fearless na tanon, mahimo na ta og kanang di na ko mauwaw, no? Sa una di lang ko kay insultuhon pa lang ko, di lang ko hisgot bahin sa Ginoo kay insultuhon pa lang ko, i-reject pa lang ko. Karon dili na mga sisters, no? Because we become transformed nga we do this for the Lord, no nya. O katahuan man gani ko, bahala na, no? I'm doing this for the Lord, I'm not doing this for you. So ingon ana, no, nga ma-transform ang atong kinabuhi, mga sisters, no? The same transforming power, the same deep worship, ug unsa sila maka-worship sa Ginoo sa karaang panahon, mas pa, no, nga very, very alive, no, ang ato ang worship life, mga sisters, no? And the power to proclaim the gospel, the power to proclaim the kingdom of God. Mauna, mga sisters, no, ato mo ng obligasyon gyud ay, mga sisters, no, is usa ka Kristiyano. Dili na kay para lang sa tanan, wa lang kay ta kasabot, wa nato na buhata. So karon, mga sisters, gitawag ta sa Ginoo kay aron ma-receive ni nato nga power of the Holy Spirit nga mas nato mabuhat ang atong obligasyon pagka Kristiyano. Power to proclaim the gospel. No, magrosaryo mo ta, mga sisters, no? Sa luminous mystery, di ba, na usa ka mystery anang sa luminous mystery nga niingon nga the proclamation of the kingdom of God. No, nga si Jesus ni ari diri to proclaim the kingdom of God. No, sa Our Father mo ita, thy kingdom come. Unya pag-ampo din nato sa atong Our Father nga ingon ta, holy be your name, thy kingdom come. Ang pasabot sa diyan, mga sisters, nga maabot ang imuhang kingdom, no, nga diri sa among kinabuhi, og unta mahimo kun nimong instrumento kay aron ang kanang imuhang kingdom maabot sad aning usa ka tawo, aning lain nga tawo. Part din sa atong giampo, mga sisters, sa Our Father nga unta moabot din sa kalibutan ang imuhang harian. Unya ang gingharian dili man na usa ka tawo ang gingharian. Ungayong kag kingdom daghan man lang tawo. So that means nga sa pag-ingon nako sa Ginoo, thy kingdom come, apil din na sa sugo sa Ginoo nako nga unta maabot ning gingharian sa mga tawo. Asa ta magsugod, mga sisters? Sa ato ang pamilya. Mao bitaw na sa talk 7, ang atong talk is the Christian family. Kay mao man atong unang gyud unta nga madala sa kingdom sa Ginoo. Nga ining-ingon natong Our Father nya, thy kingdom come, nga unta ang kaning atong mga pamilya mo'y una natong maapil sa kingdom, ang atong silingan nga duol, maapil sa kingdom, yahatong mag-anam tagkalayo. Okay? So, mauna siya, mga sisters, the proclamation of the gospel, proclamation of the kingdom of God. So, kaning karon mo yung nga fuller power of the Holy Spirit, Corinthian ni siya nga gifts, mga sisters, no? Dili na katong ganina Isaiah, no? Personal man to, mga sisters, Isaiah. Corinthian, mo na ni siya ang service. Gitawag nato nga service gifts nga para ma-build nato ang church. You get it? Ang primero is para mapag-o ko. Ang ikaduha, para makatabang ko in order to build the kingdom of God. Aron makatabang ko nga, mahitabo na gyud nga we become a Christian nation. We become a Christian group of people. Sa Corinthians na, mga sisters, now there are varieties of gifts. Lain-lain kuno variety, lain-lain nga gift, no? But the same Spirit, ang Holy Spirit ra gihapon ang naghatag ana, no? Lain-lain nga klase sa service, but the same Lord ang atong giserbisyuhan. No, lain-lain atong paagi, gitawag ta sa Ginoo to serve Him. Pero lain-lain ang sugo sa Ginoo nato. For example, karon ang sugo sa Ginoo sa ako karon is to teach. Diba? So that is a service. But kinsa may kasugo nako, it is the same Lord. Kinsa may nagtudlo nako karon, kung say akong isulti, it is the same Lord, the same Holy Spirit. And there are varieties of activities.
but it is the same God who empowers. So kinsa man ang naghatag nato sa power kung gi-empower ta sa Ginoo, ang Holy Spirit. So pag empower sa Holy Spirit nato, gitagahan ta niya o gitawag og gifts, gasa. Pero dili ni siya gasa mga sisters nga gitagaan ta og unsa no. Kani siya is love. Kani siya is power. Kani siya mao ni siya nga mga gasa no nga hatagan ta niya og unsay atong gikinahanglan no. Naigisugo ang Ginoo sa atoa pero kinahanglan dai ko gitagaan ta og himan, gitagaan ta og weapons, gitagaan ta niya ba. So karon kay nahadlok man ko hatagan tag kadasig, karon kay kanang luya man ko o tagaan ka og kusog, willpower. All of these are gifts of the Holy Spirit. So these are Corinthian gifts na ha mga sisters. Unsa gani ang pasabot sa Corinthian gifts mga sisters? These are service gifts. Serve. You're going to serve the church in order to grow the church, in order nga ma-fulfill unta ang katong atong giampo nga thy kingdom come mga sisters no. So mao ni sila no, ang Corinthian gifts 9 kabuok. Ang katong ganina sa Isaiah for personal sanctification 7 gifts. Okay? Karon sa Corinthian naatay 9 gifts of the Holy Spirit no. So ato ni siyang tagsa-tagsahon no. First group kaning 9 atong grouping, okay? Ang first group mga sister, ang tawag ana nila teaching gift. Unsa may teaching gift? Gitagaan ta og power sa Holy Spirit kay aron makatudlo ta. Para sa ani karon akong gibuhat mga sisters no nga speaker ko, teaching gift ni siya no, teaching gift nga gihatag sa Ginoo kay aron ang akong isulti maoy gusto niya nga isulti no. Nag-prepare man ko mga sisters, gatuon man ko kung sa ako isulti karon, pero kato akong gitun-an gabi sisters ug karon nga akong gisulti lahi ra. Lahi ang mugawas sa akong baba kay ngano man niingon man ang Holy Spirit dili ingnon anion nimo nun karon pagsulti kay mao ni ang mas receptive ang audience. So it's the Holy Spirit who teaches no through me. So that is the gift no. So unsa may example sa teaching gift? Mao ni siya knowledge of wisdom. Sa mga sisters so ata kahibaw unya mukalit lang na ay musud sa tong hunahuna no nya atong buhaton no. Usahay bitaw mga sisters no na atay mo problema ta sa atong mga anak niya o ata kahibaw bitaw. So ang kanina ako pagsulti sa akong anak no nga aron natudluan ako siya sa sakto. Unya mukalit na mo santop sa atong hunahuna no nya mahatagan tag pamaagi nga unsaon nato pagsulti sa atong mga anak kay aron mas masabtan nila no. So this is the gift of knowledge or the gift of wisdom no. Then naa sa tawag nga sign gifts. Kaning sign gifts mga timailhan ni kay aron mas motuo ta no. Remember these are gifts to build the church. O gusto na ko nga ikaw motuo ka sa akong gipangsulti, usay mo ingon mo ka nga unsa ba imong proof nga tinuod na imong gisulti. Ya mo na ni siya nga mga proof no, sign gifts, signing the Holy Spirit is working, signing the power of God is working no. So mo ni gitawag nga sign gifts. Unsa may example sa sign gifts? Faith. Sa Bible ba niingon ang Ginoo, pick up your mat, stand up. Di ba? Ingon tong leper, ayuhon unta ko nimo Ginoo. Unsay sulti sa Ginoo? Ningon nga tindog ang cripple. Ano mo tindog man ko patindugon ko nimo nga di man ko kalakaw. But it is faith that tells you nga sige suway tindog ya pagtindog. Hala. Bitaw no nakatindog na lagi ko. That is faith. Pag ingon sa Ginoo, tindog diha. Your faith is the one that really tells you to get up. Pick up your mat. Kay ugwa pa to niya sunda. Oh, dili sa mahiled. So, mo na siya ang faith sisters, no? Unsa tong kuan atong sundon, no? Then
we have the healing gift nga makapaayo. No, gitagaan ko og gahom sa Espiritu Santo aron maayo ni nako. Para unsa mga sisters? Remember unsa ni siya nga gift? To build the church. No, I'm doing this so that you will believe in the power of God. Munang na-heal ka. Kaya mas mutuo ka in the power of God. Miracles is a sign gift. Miracle. Para mutuo ta. So meaning, nga gamito ni nato nga mga gift sisters kay para ang mga tao mas mutuo sa Ginoo. These are what we call sign gifts, mga sisters. So naatay revelational gifts. Upat ni kabuk. Revelation. Unsay pasabot sa revelation? Ipadayag, ipahibalo. Mas makit-an nato. No, mao ni pasabot sa revelational gifts, mga sisters. Upat ka gifts, mga sisters, no? The gift of prophecy, discernment of spirits, tongues, and interpretation of tongues. So, unsay pasabot ani mga sisters? Ang prophecy. Ang prophecy is mura na sa mga sister o the word of God nga mogawas gikan sa ato ang baba, no? So the Holy Spirit will tell us something, gigamit ta sa Holy Spirit to say, to express love and comfort coming from the Lord. Then discernment of spirit, naaman ko no tulo ka klase sa spirit, no? Ang atong spirito sa tao, spirito nato, na spirit diri nga the evil and the devil, na spirit diri from the good ang angel, di ba? Kung inig mag-decision ta, kinsa may ga-decision ana? Our kaugalingon, di ba, gitagaan man ta og free will sa Ginoo. So kita maka-desisyon no unsay akong buhaton. But there are discernment nga gitudluan ta coming from the devil, from the evil spirit. Here's another one also nga gitudluan ta coming from the angels, no, from the good spirit. Unya ato nang i-discern kita kay aron makahimo tag atong kaugalingon nga decision. So kani siya nga discernment aron makahibaw ta which one comes from the evil spirit, which ones are coming from the good spirit. Di ba? So mo na siya ang discernment, no? So mo na nga if we have this, then makahibaw ta, no? Remember, this is for building of the church. Kaya aron makahibaw kung sa akong buhaton so that it will be more towards the attainment of God's plan. Okay? Tongues. Kaning tongues, mga sisters, mao ni siya ang special, no? Remember katong sa una nga the early Christians nga pag-descend sa Holy Spirit, they were able to speak different tongues, mga sisters, no? So naatay earthly tongue, kaning ato ang gamit karon are earthly tongues. There are heavenly tongues, no? Gigamit sa mga angels are heavenly tongues. Remember that the angels pray to God. They worship the Lord unceasingly. So, mo na ang mugawa sa ilahang kuan unceasing. They pray in tongues. So, pwede din na natong buhaton sa mga sisters, no? That I speak to the Lord and I don't know anymore unsay akong isulti sa imuha, Lord, kay nahurot na ang akong humanly possible nga prayer, my humanly possible nga pag-ampo sa imuha. Now the Holy Spirit will guide us to speak in tongues so that I will be speaking in the language of the heavens. That is tongues. Unya usahay pag sulti na ko ana, wa man ko kasabot sa akong gisulti. It does not, dili man kinahanglan nga makasabot ko, no? Because it's a heavenly language, no? The Lord understands it. Unya, naay mo interpret, no? So, mo nang usahay, wa na ta kahibaw, no? An example lang yun, ani, no? Is mukanta na lang ta. Mag-ampo ta, wa na ta kahibaw, unsaon pag-ampo. Mukanta na lang ta. Mo nang magsugod gani ng tang sa la 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 la. Anak, no? Alleluia, alleluia, ingon anak, no? So, ato na lang ikanta ang atong pag-ampo. No? Sa atong pagkanta, usay manggawas na ning mga
mga syllables bitaw nga di na nato masabtan, no? So that is an example of expression by speaking in tongues. So 9 gifts nga gitawag nato service gifts. Karon mga sisters, atong i-elaborate ang tongues kay out of the 9 gifts mga sisters, unahon gid nato og develop, receive and manifest ang kaning ato ang gift of tongues mga sisters, no? So atong iampo sa nga next meeting nato sa receiving the power of the Holy Spirit, i-apil ninyong ampo sa mga sisters nga madawat sa dinyo kaning gift of tongues mga sisters, no? Kay mao man ni ang una, remember mga sisters, katong pag-descend sa Holy Spirit ngadto sa mga apostles, ang una gyud nga manifest gyud pag gawas nila kay natingaman to sila. Unya pag istorya nila kay ang mga tao sa dito sa ubos, di ba? Remember na sila sa upper room. Pag naog nila nang gawas sila, ang mga tao dito sa gawas, mao man sa natingaman sa to sila. So pag sulti nila nga, unsa may nahitabo, mao ni siya yung anak lahi naman no. Ang una gyud nga na manifest sa ilaha tongues nga lahi na ilang inistoryahan. So kita sa mga sisters mo sa unta na ang atong pangayoon sa Ginoo, no, nga ihatag sa niya sa atoa kaning gift of tongues, because the gift of tongues mga sister will enrich also our prayer life. It will enrich the way we talk with the Lord, no? Kani siya is a common experience. Now remember, 3 sila kabuok, no? Together with Mama Mary, naa sila sa upper room, no? Apil si Mama Mary dito sa upper room. Pag receive nila sa power of the Holy Spirit, common, meaning silang tanan, nakadawat aning gift of tongues. So it is a common experience. So that is the reason why nga ato ning iampo kay aron sa next week inig-receive nato sa Holy Spirit, madawat sa dinato mga sisters, no, a better expression mga sisters of how we worship the Lord. Then it is a gift from God. So kung gihatag na sa Ginoo, importante gid na mga sisters. Kung gihatag na sa Ginoo mga sisters, then that means that it can help us. So mo na atong pangayoon nga Lord, hatagi sad ko ana nga gift, di ba? Kay gift man na sa Ginoo. Then usahay sa dili na siya manifest dayon. Nami mga sisters nga 2 months after usa pa ligawas ang iyang gift of tongues. So next week kung dili man gani na gihatag sa Ginoo nato next week, then eventually mahatag ra gyud na, no? So let's be patient, let's be expectant na later on ma-experience ra gyud na nato mga sisters, no? And kaning mga sisters kay tungod kay better naman ang atong pag-worship sa Ginoo, it can also influence our spiritual life. Okay? It can influence our spiritual life, mga sisters. Pero naay obstacles. Mao bitaw nang ang uban. Mao bitaw na nga ang uban dili nila madawat dayon kay usahay na ay obstacles, no? Usahay dili pa ihatag sa Ginoo kay maybe dili pa ta ready, so naa sa ingon ana, no? But usahay tungod sad sa ato, no, nga wa pa mahingpit ang atong pagbasol sa atong mga sala, no? So obstacle sa na siya, no, nga naapamantay mga sala nga wa nato mabasuli, wala nato makumpisal. Or sometimes we feel unworthy. Di lagi ko kadawat ana, oy, kay makasasa baya ko. Di lagi ko kadawat ana, oy, kay maglisod mga kong istorya. Kana pa hinuong inistoryahan sa langit. Yan, ano. Di lagi ko kana, no? So feeling dili ka worthy. Ug imo nang giampo sa Ginoo, ihatag man sa Ginoo, the Lord will not say di ka worthy, di ba?
or fear mahadlok, hindi ko ano unsa lainan magi ko mamino ana no sahay di taganahan no, or magduda ta tinuod ka na. Buhat-buhat ra na nila istoryahan istorya ra na nila ngayon ana tinuod ka na, so mag-doubt ta mga sisters no nya. Usay pride no, di ko katawan pa lang ko. Di ba? So usahay pride pud mga sisters no. So these are the obstacles. So tangtangon ni natong tanan nga mga obstacles sisters kay aron atong ma-receive ang gift of tongues no. Dili gyud ta mahadlok, dili ta ma-feel worthy, dili ta mahadlok, dili ta mo feel nga unworthy ta, dili na ta magduda no. So ato nang dawaton with humility. Kung mga tawa sila, pasagdi sila nga mga tawa. This is a gift from the Lord. So between me and the Lord, wa man ta, di ba? Between me and the Lord, wa may katawanan. This is serious. This is due to respect na I want to worship the Lord. So nangatawa mo because this is how I worship, bahala mo. No? So take away that pride, mga sisters. So sa naingon na nato mga sisters, ang sunod nato nga topic, talk 9, will be receiving the power of the Holy Spirit. So para na sa atong sunod nga meeting, unsa may mahitabo mga sisters? Atong i-renew ang atong baptism because the first time that we received gifts of the Holy Spirit was when we were baptized. So naatay commitment to Christ. So balikon na nato mga sisters. Anyway, the speaker will guide you. Unya, pagkahuman na mga sisters, there will be individual pray over. So sa atong pag-individual pray over mga sisters, kinahanglan man ang atong facilitator will know unsay atong iampo para nimo mga sisters. So before next week, tawgon mo sa inyong facilitator kay mag one-on-one mo. So kani nga one-on-one, mangutana ang ang facilitator sa atong mga concerns nga gusto nato ipaabot sa Ginoo. Unsay mga gusto pa nato nga bag-uhon sa atong kinabuhi aron mawa natong ato ang mga past hurts and memories ingon ana no. So ato nang istoryahan with the facilitator kay aron ma-appeal na nato og pray mga sisters. Mga concerns nato sa atong pamilya, sa atong ginikanan, sa atong anak, pwede sa nato na i-appeal sa atong prayer mga sisters no. Kay kuan man ni siya kanang especially for you ang prayer. Yeah, pagkahuman ana sisters, we will try to speak in tongues already sisters and worship the Lord again. So mo na mahitabo sa ato next week sisters no. So let us be very excited about this receiving the power of the Holy Spirit. Remember, unsay mahitabo if we receive the power of the Holy Spirit, mabag-o ang atong kinabuhi, mabag-o ang atong prayer life, mabag-o ang atong relationship with the Lord, matransform ta. Okay, so this is something that we should be excited about mga sisters. Pero naalang ko'y final reminder before tamahuman karon no, always beware kay we will have to be very prayerful no, kay this is a spiritual battle. So if we decide to receive the power of the Holy Spirit, nahadlok ang atong kaaway mga sisters no, the Satan and the devil, mahadlok na sila nga sus ni ana say kuan ni ana say bag-o nga ma-renew ang iyahang faith and relationship with the Lord. So because they don't want you to really undergo this, they will find ways nga aron mapungnan ka. So we have to be very prayerful mga sisters no. Dili ta magpadala sa temptations. Naagyo na mga temptations mga sisters, naagyo na ilang buhaton aron ma-distract ka kay example desidido lang kay ka, mukalit lang on the day
sa toknay nato, maglabad imong ulo, kapoy akong langas di lang sa akong adto mga sisters kay mauni or naay manawag nimo nga tabangi ko sister kay mauni basta kay distractions. No, be careful lang ana so single-minded lang yung tabanga. Okay, there are distractions pero ako sa ning tiwason gyud din ako ngayon ana no. So dili ta magpadala ng mga distractions nga aron dili ka mo tunga sa ato ang top 9. Mao na siya nga mga distractions mga sisters. No, usahay you don't feel well or ang imong anak mukalit lang ingon nga ma tabangi ko ani ma kay mao ni ingon ana nya mayon ka nga sus importante man ni di na lang sa ako mo attend ato kay ako sa ring kuano lang akong anak daghang mga ingana nga hitabo niya mga sisters just beware that is the working of the Holy Spirit ayaw pagpadala. Hindi lang sa tamahadlok mga sisters, no? Do not be afraid nga, ingon ana di na mahadlok ko, ayaw kahadlok because always remember this is what the Lord wants for you. Mao ni gusto sa Ginoo para nimo. So ayaw kahadlok kay mahitabo jud ni siya basta di lang ta mahadlok no mga sisters no. Pray and always remember that our God is a triumphant God. No, gidaog na ni sa Ginoo, no? He conquered death already. And again, review your intentions, review your expectations, no? Purity of your intention. Gusto ko ani Lord, no? I want to receive these gifts. Unya, pagkikistorya lang sa imong facilitator, sa inyong one-to-one, just be open. Just be open, no? I-review ninyo sa inyong intention, o sa imong gi-expect. Unya, the facilitator also will try to guide you. Ang istorya lang mo. Okay? And always have that desire. Remember, ganina ni yung tanga, you ask, kapayoon na ni mo ihatag bigyan sa Ginoo. So karon you have to desire it. Because og dili na nimo gusto ang kunon, dili nimo pangayoon sa Ginoo. Mo nang kinahanglan na ang desire, no? Nga gusto gyud nimo na, no? Nga mahitabo, no? Nga naa ka sa life in the Spirit. With that, mga sisters, I'm praying for you. Let us all look forward to receiving the power of the Holy Spirit next week, and more importantly, to look forward to this new life in the Holy Spirit, mga sisters. It will be a beautiful, wonderful, amazing life, mga sisters. Promise. To God be the glory. Okay. Salamat, Sister Malin. Thank you kaayo sa imong talk karon. Tataw klaro gyud. Yes, okay. Kumusta mga sisters?